Kumusta mga kasaliksik? May usap-usapan na naghahanda na daw ang Vietnam at Pilipinas para maging matibay na magkaalyansa upang pabagsakin ang bansang China. Nito nga lamang kasi ay nagdaos ng magkasamang pagsasanay ang Philippine at Vietnamese Coast Guards malapit sa West Philippine Sea. Ito ay isang malinaw na mensahe sa kanilang kapwa kalaban na naglalayong makontrol nga ang South China Sea. Ang mga pagsasanay na ito ay ginanap noong Biyernes bilang bahagi ng isang kasunduan sa maritime cooperation na pinasimulan ni Philippine President Ferdinand Marcos Jr. nang bumisita siya sa Vietnam para sa isang state visit noong Enero. Kinagulat naman ito ng marami dahil alam naman natin na ang parehong bansa ay inaangkin ang ilang bahagi ng South China Sea, isang mahalagang lugar sa geopolitics ng rehiyon. Pero medyo hindi na rin nakapagtataka ng mangyari ito dahil nga sa agresibong pinipilit ng China ang kanilang mga illegal claims sa halos buong karagatan. Nagboboard ng mga bangka ng ibang bansa. Binobomba ang mga ito ng water cannons at sinasadyang banggain ng mga barkong Filipino. Sa gitna ng alon at ilalim ng maulap na langit, nagsagawa ng pagsasanay ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at Vietnam Coast Guard. Nag-simulate nga sila ng mga senaryo ng firefighting gamit ang water cannons upang patayin ang apoy sa panahon ng emergency. Ang paggamit ng water cannons ay isang mahalagang bahagi ng mga pagsasanay na ito dahil ito ay nagpapakita ng pagbaliktad mula sa madalas na pambobomba ng China sa mga resupply missions ng Manila sa ating exclusive economic zone. Ang Philippine Coast Guard o PCG ay nagbigay diin din ng pinagsamang drills ay isang humanitarian exercise lamang. Gayunpaman, ang mga aktibidad na ito ay maaaring maging batayan para mapalakas ang kooperasyon sa pagitan ng mga bansang may baybayin sa South China Sea at mga isla sa pinag-aagawang karagatan. Isang ruta ito na dinaraanan ng 60% ng global maritime trade. Pero iba naman ang opinyon ni Chester Cabalza. Ayon kay Chester Cabalza, na siyang nagtatag ng isang kilalang think tank operation sa Manila na tinatawag na International Development and Security Cooperation, ang mga joint drills na isinasagawa ng Pilipinas at Vietnam ay isang direktang tugon sa mga ilegal na aksyon ng militar ng Beijing, China. Binigyang diin niya ang tinatawag na Maritime Rules-Based Order. Ito ay isang sistema ng mga patakaran at regulasyon na sinusunod sa karagatan na nagbibigay daan sa Vietnam at Pilipinas na magtulungan at magkaroon ng isang matatag na partnership. Dahil dito, ang mga pagsasanay o exercises na ginagawa nila ay tinuturing na responsable at legal. Ibig sabihin, ang parehong bansa ay sinusunod ang mga patakaran ng International Maritime Law, kaya ang kanilang pagkilos ay naaayon sa batas at hindi paglabag. Hindi sila direktang nakikipag-engage o nakikipagkontrahan sa China upang ipaglaban ang kanilang mga karapatan bilang mga soberanong bansa. Sa halip, gumagawa sila ng mga hakbang na nagpapakita ng kanilang pagtutol sa mga aksyon ng China. Ngunit ginagawa nila ito sa paraang naaayon sa batas at may pag-iingat. Hindi katulad sa ginagawa ng China na tahasan ng pangrarahas at pag-atake sa atin. Pero pag-usapan muna natin ng mabilisan ang kasaysayan ng Vietnam at Pilipinas para sa pinag-aagawang teritoryo na ito. Matatandaan kasi na ang Vietnam ay kumuha ng ilang bahagi ng lupa sa mga pinag-aagawang karagatan gamit ang tinatawag nilang land reclamation para makabuo ng mga isla. Sa kabilang banda, ang pinaka-nakitang presensya naman ng Pilipinas sa dagat ay ang ginawa nating settlement sa Tai-Tu Island at ang BRP Sierra Madre na nakadaong doon. Isang warship ito na noong 1990 ay sinadyang pinatigil at pinadaong sa Second Thomas Shoal. Ang mga joint drills ay tumagal ng mahigit 2 oras na nagpapahintulot sa mga Coast Guard personnel mula sa parehong bansa na magsagawa ng search and rescue operations at aerial surveillance. Nagsagawa rin sila ng isang passing exercise upang matiyak ang maayos na komunikasyon sa pagitan ng mga barko ng dalawang Coast Guard. Nagpadala ang Philippine Coast Guard o PCG ng kanilang malalaking barko
ang BRP Gabriela Silang na nagmula pa sa Manila Bay. Ang biyahe ay tumagal ng 3 oras papunta sa kanlurang bahagi ng Corregidor Island sa Bataan, isang lalawigan sa hilaga ng Pilipinas na nakaharap sa West Philippine Sea. Ang BRP Gabriela Silang ay pinangalan sa isang bayani ng Pilipinas na si Gabriela Silang, ang nanguna sa pag-aalsa laban sa mga Kastila noon. Ang barkong ito ay madalas ginagamit ng gobyerno ng Pilipinas para bantayan ng mga pinag-aagawang bahagi ng dagat. Samantala, ang mga drills na ito ay isa sa mga hakbang na isinasagawa ng Administrasyong Marcos para mapabuti ang maritime cooperation habang umiinit ang tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Cabalza, sa pamamagitan ng pag-simulate ng masamang pag-uugali at iligal na mga aksyon ng China sa karagatan, ang mga bansang nagkiklaim sa bahagi ng South China Sea ay handa na nga ring ipagtanggol at protektahan ang kanilang mga teritoryo. Ang tinutukoy niya dito ay ang mga bansa katulad ng Vietnam. Pero hindi naman lahat ay natutuwa sa mga nangyaring ito, lalo na sa mga pinag-aagawang teritoryo na ito sa dagat, tulad na lamang ni Mark Manantan, na Director ng Cybersecurity at Critical Technologies sa Pacific Forum International sa Hawaii, na binigyang diin ang pagkakawatak-watak ng mga miyembro ng ASEAN pagdating sa maritime tensions sa South China Sea. Kumbaga, ay hindi na talaga maiiwasan na masira ang mga alyansang nabuo natin sa kontinente ng Asya dahil lamang sa mga iligal na pag-aangkin ng China. Pero ayon din naman kay Mark Manantan na mas mabuti na kapwa mga Asyano ang nagtutulungan para sa pagpapabuti ng ating mga teritoryo at hindi nangingialam ang ibang mga bansa. Ito ang kanyang naging pahayag. Quote-unquote. Anumang tawag sa aktibidad na ito, kung katulad man ito ng paggamit ng water cannons o harassment tactics ng China o hindi, ang mahalaga ay ang pagpapakita ng kakayahan ng Vietnam at ng mga ahensya ng Pilipinas na magtulungan at mag-coordinate kahit wala ang presensya ng mga external players tulad ng US o Japan. End quote. Ito ang pahayag niya sa Nikkei Asia. Dagdag pa nga ni Manantan na magiging interesante kung paano titignan ng iba pang Southeast Asian countries na may mga claims din sa waterway ang pangyayaring ito at kung magiging interesado rin silang sumali sa mga ganitong drill sa hinaharap. Sa katunayan, noong Hunyo, inibitahan ng PCG ang mga bansang ASEAN tulad ng Cambodia, Thailand at Malaysia na lumahok sa mga susunod na exercises. Quote-unquote. Sana maging regular na ang mga ganitong aktibidad para ipakita sa China na ang mga Southeast Asian claimant states ay hindi lamang basta-basta at tagasunod lamang ng malalaking mga bansa tulad ng Amerika. End quote. Pero alam mo ba, kung tutusin ay mas kawawang Vietnam kaysa sa atin dahil ang kaalyado nating Amerika ay mas nakafocus sa Pilipinas kaysa sa kahit na anumang bansa dito sa Asia. Sa katunayan nga niyan ay handang magbigay ang Amerika sa atin ng halos 2.7 billion pesos para sa pagpapaunlad ng ating mga military, mapa-Navy man yan o Air Force. Pero sa susunod na video na natin yan pag-uusapan. Sa ngayon, ay dapat malinaw sa atin kung paanong hindi lang tayo ang nakakaranas ng pang-aapi ng China. Dahil maging ang Vietnam ay may mahaba ring kasaysayan sa pag-aalipusta ng higanteng bansa na ito sa kanila. Tulad na lamang noong mga nakaraang dekada, nagkaroon ng maraming insidente ng karahasan sa South China Sea na kinasangkutan ng mga sasakyang pandagat ng Vietnam at China. Isa sa mga pinakakilalang insidente ay noong 2014 nang maglayag ang China sa isang oil rig, ang Hayang Shiyu 981 sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Vietnam. Ang aksyon na ito ay nagdulot ng tensyon at marahas na banggaan sa pagitan ng mga barko ng dalawang bansa. Ang mga Vietnamese fishing boats ay iniulat na binangga at hinadlangan ng mga Chinese Coast Guard vessels na nagresulta sa maraming sugatan at malaking pinsala sa kanilang mga sasakyang pandagat. Bukod pa rito, noong 1988, naganap ang isa pang mapait na labanan sa Johnson South Reef. Sa labanan na ito, 3 Vietnamese transport ships ang nawasak matapos silang atakihin ng Chinese Naval Forces. Ito ay nauwi sa pagkamatay ng 64 na Vietnamese sailors at pagkawasak ng kanilang mga barko.
Ang insidenteng ito ay nagpatibay sa kontrol ng China sa ilang mga reef sa Spratly Islands na siyang dahilan ng patuloy na territorial disputes sa rehiyon. Kaya naman sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang South China Sea kasi ay isang napakahalagang maritime route at mayaman sa likas na yaman tulad ng langis at natural gas. Dahil dito, patuloy na nagkakaroon ng military confrontations at diplomatic disputes sa kabila ng mga international rulings tulad ng Permanent Court of Arbitration ruling noong 2016 na pumabor sa Pilipinas laban sa China. Nananatili pa ring matindi ang agawan ng teritoryo sa rehiyon na nagdudulot ng patuloy na karahasan at di pagkakaunawaan. Pero nananatili ang tanong, sapat na nga ba ang kakayanan ng pinagsanib na puwersa ng Vietnam at Pilipinas para labanan ang isang makapangyarihan at higanteng bansa tulad ng China?